anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Libra sa period na to. Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So ano nga ba to? Four of Wands, the World, Three of Pentacles. So Libra tayo, di ba? Five of Swords, Seven of Swords. Ay, Five of Wands pala to. Ang candles ay wands, ang needles ay swords. Minsan nalilito rin ako eh. So, Five of Swords at Seven of Swords. Five of Wands, Seven of Swords. Excuse me. Four of Wands. Four of Wands, Five of Wands, Seven of Swords. So, probably nag-away dito. Pwede nangyari na to, mangyayari pa lang, pero mukhang nakabati naman. Four of Wands to eh. Pero anong nangyari? Bakit ganun? Bakit meron tayong harmony card dito or happiness, celebration? So again, pwede nangyayari na to or mangyayari pa lang, pero may nag-away dito. Probably ang pinagugatan ay deception, betrayal, pagiging sinungaling, o may pinangako di tinupad, stealing. Ayan. Alin man sa mga yon yung pinagawayan nila. Pero again, since nandito yung Four of Wands, mukhang nagkabati din. Or maaaring ang pinagawayan ay anything na may kinalaman sa insecurity. So, maaaring pwede case. Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Pero again, mukhang nagkabati naman. Or baka nga hindi pa nangyari. So, kung hindi pa nangyayari, edi yun nga, baka mangyari. Pero ang maganda kakabati din. Kasi quarreling din pala to. Seven of Swords. Or siguro mga plano na nag-fail. Or may someone na naging annoying dito. Seven of Swords, kaya yun. Kaway. Ngayon, dito tayo, sa the world. Ito, maganda rin naman tong the world. Pero tingnan natin kung anong meaning yan. Kasi, minsan, hindi sila nagdurugtong eh. Iba kwento dito, iba rin dito, iba rin dito. Pero madalas magkarugtong. Tingnan natin kung magdurugtong ba yung kwento na yan. The world na. Ito, hangman. Hangman. Hangman, tapos the moon. The world, hangman, the moon. Maganda naman. Kasi, ito yung kinaklarify natin. So, saan nang galing idea na to? Na parang nagkaroon ng peace of mind,
Clarity, celebration din yan. Peace, harmony. May hangman tayo. Damon. So, mukhang may nangyaring confusion dito or secrecy. Hangman. Na-release. Siguro kung ito release, kasi hangman nga, may meaning din siya release. Ito kasi secret. So, siguro may na-reveal na secret. Baka yun din yun. Kaya rin nag-away dito. Secret ito, betrayal. Baka nga cheating. So, maraming pwedeng case, di ba? Sabi ko nga sa inyo. Case to case basis. Pero iba siguro, yun ang pinag-ugatan, nalaman na may third party or may ginagawang kalokohan. Kaya nag-away. Pero again, nagkabati dito. Ito rin nagkabati eh. Kasi kung ito ay release, ni-release yung release. Sabihin natin may na-reveal na lang na secret. Mukhang nagkabati nga rin. Nagkabati rin. O magkakabati rin. O may kailangang i-sacrifice yung someone in order para magkabati. Kaya pinatawad. Siguro umamin sa kasalanan. Nag-confess. Kaya pinatawad. Ano pa ba? Kung hangman yan. Ito kasi pwede rin intuition. Intuition nga rin to. Excuse me, kakakain ko lang. Kaya digay tuloy ako ng digay. Madali mood eh. Kailangan gumawa ng maraming video na. Naghahabol kasi ako ng upload ng video. O sabihin natin ano ba bang magandang dito? Discernment to. May nagpatawad. Ginamitan ng discernment. Ang anything na may kinalaman sa damon. So, sabihin nga natin yung damon ay yung anxiety, depression, nirelease na. Nagpatawad na eh. Fear. Deception card nga rin to eh. Katulad lang din dito. Sa 7 of Swords natin. Ito. So, lagyan mo, nagpatawad na dito. O anything na may kinalaman sa instability, uncertainty, inconstancy, error, so mukhang ginamitan na nga ng discernment in a way na nagpatawad. Binigyan pa ng second chance. Ngayon, Three of Pentacles.
Ano naman yun? Teamwork na kasi yan eh. Pero tingnan natin. So hanggang dito mukhang okay naman. Pero tignan din natin. Ay! Three of Swords. Double 3. Pag double 3, isa lang yung meaning niya para sa akin. As in yun. Yung meaning ng 3. 3 plus 9 of Swords. Pero maganda naman tong diba? Ito yung kinaklarify natin, don't worry. 9 of Swords. Pero double 3 nga, Double 3 plus 9 of Swords. Well, ang tingin ko may mag-advise na third party. So, hindi third party na some other woman, other man, kundi third party in a way na may magulang siguro, magulang, kapatid, best friend, friend, anyone na malapit sa iba sa inyo. So, pwedeng tumama sa inyo tong reading or dun sa kakilala nyo kasi general reading to, saka hindi lang to purong Libra, kundi pwede ring energy ng someone na malapit sa Libra tumakuha natin. Pero again, ang nangyari dito may mag-advise. May mag-advise tungkol sa problema niya dito sa 9 of Swords. Kaya siguro nag-come up dito na puro harmony. Ma-realize niya na mag-surrender na lang sa universe. So, yun. Ganun dating sa akin, may bibigay ng support in times of crisis. At may ibsa ng worriness dito ng bida sa kwento. Yung mga problema niya. Or kung di siya makatulog, edi kung naman yung i-advise dito, pagpahinga na siya ng maluwag. Mababawasan ang kanyang mga alalahanin. So, ganyan. Siguro, may magsasabi sa kanya na tama lang ginawa mo, gano'n. Na para bang kakaroon siya ng confidence sa sarili. Babalik confidence sa sarili na wag na ang problema. So, ganun. O may mag-cheer sa kanya. Pero yung happy ending naman dito. Mababawasan ng tinik sa dibdib ng problem ng Libra or ng kakilala ng Libra tungkol sa kanyang problema or anything na nagpapahirap sa kanya. Pero again, mukhang magpapatawad siya dito regardless kung sabihin natin, kasi maraming pwedeng case nga ng problema dahil nga, di ba, may 7 of Swords tayo. Ang dami ng sinabi ko kanina, sa dami ng sinabi ko, hindi ko na ulitin. Pero kung cheating to, bibigyan niya pa ng second chance. Siguro, alang-alang na lang sa mga anak, kung may anak. Siguro, hindi niya ipapayo ng third party na patawarin mo na lang, alang-alang sa mga anak ninyo. Bigyan mo pa ng second chance. Or siguro sabihin ng third party na tama lang ginawa mo, naintindihan ka namin, ganun-ganun, na ginawa mo lang yan para sa pamilya mo, etc. Depende nga sa case kung pamilyado.
Pero ang daming meaning. So, balikan nyo na lang yung sinabi ko kanina ng mga meaning. Pero ang magandang ay happy ending naman. Anyways, kung yan ay third party, kasi, di ba, isa rin sa meaning ng Seven of Swords ay deception. So, deception in general, papasok doon ay third party. So, kung third party, ito yung possible partner ng Libra sa reading. Capricorn, Aquarius, ano to, Empress pala to. Edi kapwa Libra, Taurus. Ngayon, kung di man para sa inyo yung reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito ang possible zodiac sa inyo. Libra, Pisces, Leo. Leo. Ayan. Ano ba? Ito, ibang deck. Ibang scenario. Tingnan natin kung magdurog itong madalas hindi. So, pleasure. Pleasure, powerful. Adi, may mamimit na newfound friends ang Libra sa period na to, or may mga tao sa paligid niya, powerful allies. Mga tao sa paligid niya, mga kalyansa niya, edi friends yun, o malapit sa kanyang kakilala niya, na pwedeng mag-bring ng pleasure or happiness sa buhay niya. So, magiging masaya sa feeling ng ibang tao ang Libra sa period na to, lalo na sa mga taong pinagkakatiwalaan niya. Powerful allies. Strength, playfulness. So, ang dating sa akin sa period na to, encourage na maging playful. Wala namang masama eh. Kung masyadong naging seryoso, edi yung playfulness dito ay siguro all about inner child, napasayin ng inner child. Work hard, play hard ba yun? Work hard, play hard. Ayun lang, yun lang naisip ko. Anyways, eto, ano pang masasabi nito? So, dito may lalaki. Pwedeng kayo mismo to, or person nyo, or anyone na malapit sa inyo, lalaki. Birds. One. Maraming pwedeng case. Sabihin natin baka makareceive siya ng mensahe, tawag, call sa gabi, or baka may importanteng pag-uusapan siya at ang kapatid niya sa gabi, or kung di kapatid ay lover niya, kung may lover siya. Ngayon, kung single siya, di confession na to. Baka siya yung mag-confess or may mag-confess sa kanya ng feelings niya. So, regardless kung anong feelings yan, pero siguro specifically love feelings. Ayan. So, baka yung mensahe ay kung di relationship ay all about career.
Baka all of a sudden may mag-message na boss. OMG. Kasi maraming pwedeng case. Ang good news naman dito ay case-to-case basis. Baka may ma-recognize sa trabaho, ma-promote. Ano ba? So, iba pang case ay baka may magkwento sa iba sa inyo tungkol sa kanilang panaginip or anything na may kinalaman sa psychic abilities, or baka may magbalik na someone from the past. Regardless kung sino yan, someone na hindi na nakakausap ng iba sa inyo, probably ex to or dating love interest, pwede rin. Ano to? Baka all of a sudden may iba sa inyo na makatanggap ng mensahe na yung kakilala nila ay problemado at mag-open ng kanilang problema sa lalaking to, or baka ito yung lalaking mag-open sa iba sa inyo tungkol sa problema niya. Maraming pwedeng case nga. Anyways, babasahin ko na lang tong part na to. Kunin nyo lang ang mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. General advice at prediction na to sa period na to. So, sabi dito, don't get caught up in your emotions. Ito, you need to adapt. At ang uli, the result might be surprising. Ito maganda. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.